Masisilayan sa dokumentaryong ito ang iba't ibang kasagutan ng mga tao na kasangkot sa aking tatalakayin na isa sa social issue ng ating bansa, ang teenage pregnancy. Ako si Camille Ann Montegalvo, nag-aaral ng Ama Computer College, Fairview Campus. Itatago ang kanyang katauhan bilang si Alice. Siya ay 14 anyos lang na dati ay naglalaro lamang sa lansangan na ngayon ay nabuntis ng isa sa kanyang kapitbahay na kalaro lamang niya dati. Sa murang edad lamang bilang batang ina, halina't marinig ang kasaysayan ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Matagal ko nang kilala si Joseph, is bata pa lang kami. Pero, ngayon nga, kapitbahay ko nga siya, kumbaga, na ano na ako sa kanya, kumbaga, yung palagi namin pagsasama, hindi pong nahulog na yung love ko sa kanya. Kasi almost 1 year na rin kami. Sabihin na natin ganun, na minahal ko siya, pero gawa na rin nun siguro na yung mga pinapakita niya sa akin, sobrang lambing niya. Kaya yun. Kaya parang feeling ko na kaya niya akong suportahan sa lahat ng bagay. Kaya parang bumigay na rin ako sa kanya. Natakot ako. Sobrang alala kasi hindi alam ng mga magulang ko eh. Tsaka napakabata ko pa, 14 years old, di ba? Para maging ganun na yung sitwasyon namin na mabuntis ako. Sobrang natakot talaga, sobrang pag-aalala. Sa kanya mismo, kay Joseph, kasi syempre, wala naman ako ibang pagsasabihan, di ba? Kundi siya lang. Hindi pwede sa iba, lalo-lalo na sa mga magulang ko. Tatakot ako. Sabi niya, wag daw muna namin palang sa mga magulang namin kasi napakabata pa lang namin. 17 lang siya, tapos ako 14. Tapos eto, dumating nga sa punto na nangyari yun, na nabuntis ako. Natakot kami para ipalam sa mga magulang namin. Oo, sobrang pagsisisi. Kasi syempre, di ba, bata pa ako. Tapos, saka natakot ako na, yun ba yung ipalalaglag? Takot ako na baka ikamatay ko pa. Tapos, bilang bata ko, mga magulang ko, paano na lang pag nalaman nila? Di ba? Mahirap na. Saka, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Sa sobrang takot ko. Kasalanan kasi sa Diyos yun, yung alam ko. Kasi, di ba, tao yun, buhay yun, sisirain ko, papatayin ko. Di ba? Paano na lang, di, kasalanan sa Diyos yun. Plano ko sa magiging anak ko, siyempre, bubuhayin ko siya. Katulad ng pag-aalaga sa akin ng mga magulang ko. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Bubuhayin ko siya, di ba? Kaysa naman, ako nga eh, inalagaan ako ng mga magulang ko, tapos ako, na gumawa ako ng ganung bagay, tapos iyaanin ko lang siya, kumbaga, tatanggalan ko lang siya ng buhay. Siyempre, bubuhayin ko siya bilang ako, magulang na rin ako ngayon. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Itatago sa pangalang Joseph. Siya ay may edad na 17 gulang. Si Joseph ang ama ng dinadalang bata ni Alice. Halina't marinig ang kanyang mga kasagutan ukol sa mga katanungan bilang ama ng isang bata sa murang edad lang. Magkababata kami ni Alice.
As in, yung mula bata pa lang kami, close na kami. Kahit yung parents namin magkaka-close na. Kaya talaga nakilala namin yung isa't isa. Tapos, habang lumalaki kami, mas nagiging close kami. Yung tipo mong best friend na talaga. Tapos may tiwala na yung mga parents namin sa amin na na wala kaming masamang ginagawa, ganun. Kahit nung linigawan ko si Alice, hindi yun ang alam ng parents ko. Pero nagpatuloy pa kami na parang mag-best friend lang. Yung kahit magkasama kami sa isang bahay, wala silang hinalang na may mali kaming ginagawa. Um, 17 ako nung may nangyari sa amin, tapos 14 siya. Kasi noon, kaming dalawa lang yung magkasama sa bahay nila. Napag-usapan namin yung sa mga kaibigan namin na sila, ganun, yung nakikipagtalik. Na-curious kami. Nagalit yung mga parents namin. Hindi kami pwede magkita, kahit cellphone or computer or mag-chat man na kami, hindi pwede. Kung meron man, yung masyadong maaga namin nung ginawa yung ganun. Kasi pwede naman nagstay kami as best friend nun eh. Kaso, dahil sa curiosity namin, nagawa namin yun. Pag mas tumino na buhay ko, yung may trabaho na ako, kaya ko na maging ama, papakasalan ko na rin siya. Tapos ako na yung support sa bata. Ganun. Huwag yung gagawin yun huwag yung gagawin yun pag hindi pa kayo kasal. At pag hindi pa kayo sure sa buhay nyo. Kasi pwede yung ikasira ng buhay nyo eh. Pero kung gagawin nyo man, gumamit kayo ng protection. Una, siyempre magagalit ako sa anak ko. Dahil bata pa siya, hindi niya muna isipin yung kinabukasan niya. Pangalawa, tatanggapin ko na lang dahil nandiyan yun, nangyari lang. Para sa akin, hindi ko pwedeng ipaiwas yung anak ko dahil kailangan niyang panindigan yung ginawa niya para kay Alice. Magtrabaho siya para kahit pa paano, gandang ulit, kaya niya nang panagutan si Alice at yung anak niya. Masasabi ko kay Alice, unang-una, alagaan niya yung anak niya. Pangalawa, kailangan habang lumalaki yung anak niya, paliwanag niya na mabuti sa anak niya kung nangyari sa kanila, para kahit pa paano may paliwanag niya sa anak niya na kung mali ay hindi niya dapat gawin at kailangan niya gabayan niya anak niya. Ayan, sa pamunuan ng Department of Social Welfare sa Marine Sector, na kung saan sila ay may mga karanasan na umawak ng mga batang nagbuntis na murang edad. Mga biktima din ng incest, rape o maagang pakikipagrelasyon. Ako si Rosalie Patrigon, isang social welfare assistant ng Caloocan City Social Welfare Department. Ako po ay naninilbihan sa lungsod ng Caloocan bilang isang social welfare assistant ng Caloocan City Social Welfare Department. Ako ay nag-input simula noong 1988 hanggang sa kasalukuyan. Siyempre, pag teenage pregnancy, ano ba ma-expect mo sa isang bata?
no, na magkakaroon na rin ng isang anak. So, unang-una doon, hindi sila handa, no, sa pagiging nanay. Ay hindi sila handa na paano pangalagaan ang kanilang magiging anak dahil sila mismo bata. Minsan din siguro nagiging apekto yung paghihiwalay ng magulang. Minsan din hindi nagabayan ng maayos ng magulang. Meron din na talagang sa katigasan na rin ng isang bata na gustong matikman kung ano man yung curiosity, sabihin dito. Nakala nila yung sexual intercourse ay normal lamang, no, na sa isang bata na magawa na nila yon. Kakaroon na tayo ng programa tulad ng counseling sa isang bata, no? Meron pa ngayon kami series of counseling dyan na ginagawa at nire-refer din namin yan for psychological counseling o treatment sa mga government agency po natin. Kinausap ko ang isa sa aming youth pastor sa aking dinadaluhan tuwing araw ng pagsamba sa Robinson's Nova Market sa Cornerstone Christian Church. Hi, my name is Yan Diego, and I'm the youth pastor here at Cornerstone Christian Church. Mama Mary, yung mother ni Jesus, she got pregnant at a very young age, which is yun nga, she was filled by the Holy Spirit. Tsaka yung culture kasi dati, it's okay to have kids. Even your lola or your lolo, pinanganak, nag-asawa sila ng bata, like 15, 16, 17, 18, tapos ang dami, usually pa nga, ang daming mga anak, di ba? So, it's okay if it's inside the covenant of marriage. It's okay to get pregnant even if you're like 15 years old or 60 years old. It's okay to get pregnant kung pwede pang manganak yung 60 years old if it's inside the covenant of marriage. Anong may papayo sa mga magulang na pinapalala ng mga anak nila makipagrelasyon? Well, sa akin, usually ang pinapayo ko kung mga tatanong sa akin ito is that I don't recommend young people to enter into a relationship kung meron pa silang mga responsibilities na kailangan gawin sa bahay nila. Like, for example, you have nag-aaral ka pa lang, so your parents are working hard for your tuition fees and your allowances. So I guess you have to, as a teenager, you have to really give them your full effort to somehow parang maging satisfying naman yung mga grades mo in school. But if you're gonna ask me kung ano mapapayo sa mga magulang, well, sa mga magulang na nag-a-allow ng relationship sa mga kabataan, sabihin ko siguro na you should set up your own rule, your house rules. I mean, lalo na since yung mga kabataan na nandun pas lalo na yung mga kabataan na nasa bahay pa ng mga magulang or nasa pangangalaga pa ng mga magulang nila, the parents should set a house rule para sa kanilang mga anak. Like for example, na wag mo na mag-boyfriend o wag mo na mag-girlfriend at a certain age, or mag-girlfriend ka kapag katapos ka na mag-college or gano'n. Mag-set up ka ng rule. At the same time, I would really suggest to really spend time with their sons or daughters so that they would learn more on paano makipag-deal, paano makipag-best na makipag-usap. Kasi itong mga bagay na to, dapat talaga ito na pag-uusapan, maaari sa hapagkainan, na di ba nga sabi nga nila, you really have to spend time, you have to really eat with the family so that you can have lots of, yung parang makapag-usap kayo ng maayos.
mas maganda siguro na napag-uusapan siya at napapaunawa sa mga kabataan yung mga implications, yung mga possible effects if a son or a daughter would want to enter into a relationship. At ayun, na mas maganda na I think na magkaroon talaga ng rule yung mga magulang with regards to this, kung gusto niya namang limitahan yung mga kasi sa bahay kailangan syempre meron kayong rule na okay, hanggang dito lang, so hanggang dito lang, na maunawaan ng mga anak din yun. Ang mapapayo ko sa mga kabataan na maaaring na-involve na sa premarital sex or yung maaaring hindi na-involve sa premarital sex or may possibility ma-involve, as what I've said sa kanina, na anything that you do in reference to sexual relationship or sexual intimacy with another person beyond marriage is sin. So it's basic. It's really a sin when you do that. So sabi nga sa Bible din na diba meron sa Ten Commandments that even kapag tiningnan mo pa lang ng kakaiba or tiningnan mo pa lang with sexual intention ng isang babae, you're already committing adultery. So it's the same thing. Lalo na kung gagawin mo pa ito, parang na double jeopardy mo. If I'm not mistaken, nasabi siya sa 1 Corinthians na doing sexual acts against beyond the covenant of marriage is actually doing or parang dinudumihan mo ang katawan mo, or you're making a sin against your body. So parang ganun yung nagiging implication ng biblically na may kasalanan. So yun, tulad ng sinabi ko kanina, very simple lang, kasalanan talaga siya. And sa lahat naman ng mga kabataan na hindi pa involved or nagbabalak ma-involve with sexual interaction or sexual relationship with another person, I would definitely suggest that mag-isip sila mabuti, huwag na nilang gawin. Kasi marami ng implication. Maaaring sabihin na natin, lalo na may pinapamalakan sila, o meron silang ipinapasang batas with regards to RH bill. Education. Yeah, yung sex education, pati yung sexual, yung protections. Ayan, maaaring may mga ganun sinasabit na law sa ating bansa. But the thing is, hindi mo rin minsan makokontrol kung magugulat ka na lang, maaaring buntis ka na. So, pag nabuntis ka na, it's a responsibility. So, tapos, kung isipin mo, dapat magkaroon tayo ng fear na maaaring mabuntis ka ngayon, hindi ka panagutan ng nakabuntis sa'yo, then, yung parang binigyan mo ng problema din, yung magiging anak mo. Maaaring hindi problema kung maunawain yung magiging anak mo, pero paano kung yung magiging anak mo naging rebelde ng dahil sa nangyari sa kanya? Sana maintindihan ng bawat isa sa atin na before you do something, especially the maaaring sex before marriage, before you do something, you have to think of what are the possible implications, what are the possible effects of what you're gonna do today to your future. Sabi nga nila, di ba, we are the sum total of all our past decisions. So kung sino ka ngayon, yun kasi ang mga pinag-desisyonan mo dati. So kung ano yung mga gagawin mo ngayon, pag-desisyonan mo na maging ikaw in the future, you really have to decide wisely. You really have to decide wisely. You have to think of what would happen pagkatapos mo gawin ng isang bagay. Maaaring ito ay sa sex, or maaaring ito ay sa mga iba pang mga bagay. And sa mga hindi pa involved sa ganitong klaseng sitwasyon or into sexual acts beyond marriage or as a teenager, I would suggest na wag nyo nang gawin, wag nyo nang i-try gawin, because like any other sin, or amongst all the sins na pwedeng gawin
ng mga kabataan ngayon. Sexual relationship or interaction is actually addictive. So naging addiction siya. It could be a form, it could become a form of addiction na mahirap nang alisin. Na kung sinasabi nila ang droga ay mahirap alisin because of its addictive properties or addictive substances tulad din ng mga ng sigarilyo with regards to nicotine. It's the same thing with sexual acts na it's also addicting, not just physically but also mentally, na especially if you're doing it beyond marriage and if you're doing it with sin. Satan even said, sabi nga, I only need a foothold. Kailangan ko lang ng konting hawak sa isang tao and I can pull that person down. So just imagine, even a kiss could end up into a sexual intercourse. So, or into a sexual relationship or intimacy. So, I would definitely suggest to just always set up a boundary for all the young people. Set up a personal boundary. Kahit na meron kang ka-relationship, nilagang ka ng magulang mo, set up a personal boundary. Set up a personal boundary for yourself and for God. To save up yourself. Save yourself, not just for having or not just for parang keeping your dignity or keeping your virginity, but also saving yourself from the curse, saving yourself from the sin, and saving your possible child kung mangyari man, saving your possible child from this problem or from this situation. Maaaring mag-end up into broken relationship, broken family, and yun yung marami rin na yung mga reasons bakit maraming mga kabataan na walang tatay, na walang nanay because of teen pregnancy, na nagkakaroon sila ng relationship, sexual relationship beyond marriage. And maaaring wala pa kasi sila sa tamang pag-iisip na hindi pa nila alam kung ano yung mga implication nito o hindi pa nila alam kung ano yung magiging consequences nila na ginagawa nila lang ito because of curiosity. So, but the thing is, sabi nga sa mundo na curiosity kills the cat, which is true. So you have to really take good care of what you're gonna be deciding today, so that you can secure somehow your future. Ating nasilayan ang mga storya ng mga taong nasangkot sa teenage pregnancy. At nakita din natin ang mga hindi magandang resulta nito. Nasabi natin may isang pagkakamali ang isang tao, subalit hindi ito naging dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa at magpatuloy sa ating buhay. Ako si Camille Ann Montecalvo, mag-aaral sa AMA Computer College, at ito ang A Kid No More.